Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Trending at usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang tila ginawang pambibisto ni Congressman Bonifacio Busita patungkol sa pagbibigay ng House Speaker na si Martin Romualdez ng mahigit 150 million pesos sa bawat kongresistang pipirma sa impeachment laban kay BP Sara. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Sa isang live interview ay kinumpirma mismo ni Congressman Bonifacio Busita na milyon-milyon nga ang natanggap ng mga kapwa nito mambabatas na pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang tuluyan na itong matanggal sa kanyang pwesto. Matatanda ang kabilang nga itong si Congressman Busita sa mga mambabatas na hindi lumagda sa naturang impeachment laban sa Vice Presidente, at ito'y dahil umano sa prinsipyo kahit pa napakalaking halaga ang posible nitong matanggap kapag siya ay pumirma sa naturang impeachment. Naniniwala rin anya si Congressman Busita na hindi lamang dapat si VP Sara Duterte ang maiimbestigahan patungkol sa paggamit ng confidential funds, dahil halos lahat naman anya ng opisyalis ng gobyerno ay mayroon din ito na tila mas higit pa sa confidential funds ng Vice Presidente. Subalit tila nagbubulag-bulagan lamang anya ang ilang mambabatas dahil sila nga ay natatapala ng pera, kaya tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang kanilang pinupuntirya, nang sa ganun ay tuluyan na nga itong matanggal sa pwesto at hindi na makatakbo pa sa taong 2028 presidential election na siyang kinakatakutan ng mga buwaya sa gobyerno, dahil hindi malabong ito ang manalo sa pagkapangulo kung sakaling malagpasan niya ang naturang mga impeachment laban sa kanya. Hop, sandali, sandali mga kababayan, mga kapatid. So, cut muna natin itong video natin at magpaliwanag muna tayo dito sa ating mapapanood na video. Simulan mo to hanggang sa huli kasi napakaganda po nitong pagmamaritasan natin mga kababayan. Nako, akong Busita nagsalita na about sa ayudahan ng 150 million. May question dyan, bahala na kayong umintindi sa video mapapanood natin. Si Coach Oli mapapanood nyo mga kababayan. No, pero alam nyo medyo bumibilib ako ngayon kay Kong Busita. So idol ko rin yan, binoto ko rin yan dati, no? Pero sa akin basta solid Team Suka tayo, Team Duterte. Pagka kinulang at naiboto nyo na yung ating manok, PDP laban, at kung meron kayong extra, iboto nyo rin to. Kasi biruin nyo, hindi pumirma itong si Kong Busita. Wow, nakakabilib din naman kasi mga kababayan. Baga, siya lang mag-isa, wala siyang partido, no? So, ibig sabihin nito, medyo hirap itong si Kong Busita. At sasarilihin niya yung kanyang pangkakandidato. So, kami, mga DDS vlogger, medyo kumakampi rin naman din kami pag lalong ganito ay hindi niya tawag dito kinakalaban itong si Tatay Digong o itong team PDP laban. So masarap lang din sa aking puso mga kababayan, meron pa rin palang ibang mga kababayan natin, no, mga politiko na talagang pinapanindigan niya na hindi siya pipirma. Kasi alam nyo, pag pumirma nga daw, sabi nga niya ay dapat panindigan. Wow, lupit, no? At mga kababayan, dito sa video na to, ito na ba yung video na mapapanood nyo na siya ay kakanta about dyan sa 150 million about sa pagpirma sa impeachment kay Inday Sara? Ay syempre, dito nyo mapapanood dyan mga kababayan. Panoorin nyo muna. Huwag kayo magko-comment hanggat hindi nyo tatapos yung video. Okay, kasi tayo nagre-reaction lang naman tapos pinapanood ko po yung sa inyo yung video. Nandito po sa video na yan, mga kababayan. At sa video nito mga kababayan ay marami din siyang pasabog at marami din siyang mga paliwanag na talaga naman ay makakaantig din ng ating puso. Ngayon sa akin, baga sa pagiging DDS, kung sakaling na iboto nyo na lahat yung ating manok ng PDP laban, Team Suka, at kukulangin din naman yan, kung may pagkakataon iboto rin natin. Kasi alam nyo,
Kasi pagka hindi mo naman din kinalaban si Tatang Digong or hindi mo siya pinagkalulo, sabi mo na lang pinagkalulo, no? Kasi malaki rin naman na itulong ni Tatang Digong dito kay Kong Busita. At ay hindi niya pinagpalit or yung pera umano na 150 million. Kung sakaling pumirma siya, eh di marami siyang pangkandidato na magagamit sa itong eleksyon. Di ba? Yun ang malupit doon. Pero mga kababayan, pinanindigan niya po na sabi nga niya sa video na to, kung mapapanood nyo lahat, ay bakit naman din ako pipirma or sasang-ayon sa impeachment na yan kung hindi ko naman din kayang panindigan. Wow, malupit, no? Maganda yung pagkasabi na yon. At dito sa video na to, mga babayan, tapusin nyo tong video na to at kung talaga bang kakanta siya about dyan sa pera na yan, yung 150 million na yan kada pirma. Medyo sumingaw kasi. Sumingaw mga kababayan eh. At kung ito man ay totoo mga kababayan, grabe no, 150 million. Samantala ang hinahabol nila para ma-impeach itong si Vice President is 125 million lamang. Tapos para mapadali ang impeachment ni Vice President ay gumamit ng pera ng taong bayan. Lupit, no? Malupit ka talaga, Sir Tamba. Diba? Ito mga kababayan, so ngayon palapit na ng palapit at lumalakad po ang oras at ang panahon at ang buwan. So sa mga subscribers ni Boy Sardinas yan, kay Tol J. Guevara, Banateros Brothers, so kayo po ay nanumpa sa mga channel namin na kayo nanumpa, nakikita kita, nanumpa ka, sabi mo, solid Duterte lang kami. So nakalista ka na dito sa channel natin ha. So yan ay napapanood po ni Tatang Digong, kahit po tayo ay malit na channel lang, ay sa mga maitutulong natin sa mga ganitong mga pagkakampanya kay Tatang Digong ay malaking bagay na po yan sa team PDP Laban, Team Suka. Team Suka lang malakas. Asahan nyo, dito sa lugar ni Boy Sardinas, kung saan tayo ay nag-iikot, nagsosorbay tayo sa bundok, namimigay tayo ng ayuda, yung ayuda na talagang pangmatagalan, hindi po galing kay Tatang Digong dyan na. Baka sabihin nyo, binabayaran kami, wala ho kaming kabahid-bahid galing kay Tatang Digong. Kuripot po si Tatang Digong kung hindi nyo lang alam. Kung gusto mo siyang tulungan sa pagkakampanya sa team PDP Laban, gawin mo. Kasi ang natutulungan mo doon mga babayan, pag sila ay nanalo, yung mga kababayan ho natin sa Pilipinas, ang natutulungan ho natin. Yung konting ambag lang ni Boy Sardinas sa pagbablog at ay yung ambag nyo po na nanonood sa amin ay malaking bagay na po yun pag nakikita po namin, uy, marami palang nanonood at nagsasabi at nagko-comment ng PDP Laban tayo, Team Duterte tayo, solid, straight, napakasarap na po sa amin nun. At hindi kami titigil mag-vlog at patuloy na magpapakita sa inyo sa ganito mga content dahil ay aalagaan namin ho kayo. At darating ang panahon at pagka nanalo yung mga manok natin, kami mga DDS vlogger, ibablog din naman namin sa inyo, ibablog din namin yung mga nagagawa din ho nila. Kasi yung pangako is pangako. Tulad niyan, ako po yung vlogger, ako yung nagbablog dito sa pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, ay ito po yung iniwan ni Tatang Digong bago siya bumaba bilang presidente. Yun po yung nagagawa ko kasi hindi naman nakikita ng Tatang Digong to, hindi naman na naibablog to, hindi naman to nalalagay sa live stream media. Pero sa pamamagitan ni Boy Sardinas ay kahit pa paano nakapagpalipad tayo ng drone, alam ko napapanood ni Tatang Digong yan. Di ba Tatang Digong? O di ba? O shoutout sa mga PDP Laban dyan mga sir, no? Pensya na kayo kung ito lang yung nagtutulong ni DDS Boy Sardinas, yung pagtulong ko sa pagkampanya sa ating team. Sana malaking ambag na rin po yan kahit papano. At sana kung napapanood nyo to, shoutout nyo naman si Boy Sardinas. So mga kababayan, panoorin na po natin itong ating video. Simulan po natin hanggang sa dulo para maliwanagan nyo at mapanood nyo po yung mga sasabihin po ni Kong Busita. At kung nagustuhan mo itong video na to mga kababayan, don't forget to subscribe and like this video. Simulan natin mga kamare, and mga kumpare. Simulan muna ang video boy. Let's play the video. Let's go. Gumulong na nga itong patungkol dito sa impeachment ni BP Sara. So, syempre ang magko-convict dyan or mag-declare na not guilty isang Senado. Eh, kayo po ba ipipirma o kayo ba ay iko-convict si BP Sara or hindi? Lilinawin ko, Brother Oli, ano? Hmm. Hindi ko ito tinuturing na ako'y politiko. Ibig sabihin, may isa akong salita. At pinag-uusapan pa lang ito, alam ko na ang dulo. Mm-hmm. Ibig ko sabihin, hindi ko gagawin na lalaroin ko ang taong bayan.
para maging malinaw sa'yo, Brother Oli. Di Opo, ba? opo. Every time na madidinig mo ang Kongreso nagkakandak ng investigation, ang kabuntot yan in aid of legislation. Ibig sabihin, kaya kami nag-iimbestiga ay para yung nakikitang problema ay magpasa ng batas na kung saan mariresolba ang problema. At wala naman akong political affiliation para sabihin ito sa iyo. Ipagpalagay, may mali sa paggamit ng pondo sa Office of the Vice President. Tanungin kita, siya lang ba? Maraming ahensya ang may confidential funds. So, pagamat wala akong ebidensya, siguro naman hindi ako magkakamali na kung may mali sa paggamit, definitely, hindi lang Office of the Vice President. Ngayon, ipagpalagay, pumirma ako sa impeachment ni VP Sara. Hindi ko kayang tayuan yun eh. Bakit? Naniniwala ako, hindi lang naman sa Office of the Vice President may problema eh. Ngayon, ipagpalagay na ako'y pumirma at na-impeach nga si VP Sara, shortcut na natin. Mariresolve ba nun ang problema ng taong bayan? Makikinabang ba ang taong bayan? No. Hindi makikinabang ang taong bayan doon. Hindi ko pwedeng kalimutan ang nagluklok sa akin taong bayan. Isang malaking panloloko yan na iniluklok ako tapos hihigit kong pahahalagahan ang iba. Hindi naman ako, brother, gusto ko rin naman ng pera pero hindi ako mahilig sa pera na parang ibebenta ko yung aking prinsipyo. Sino ba naman tao hindi gusto ng pera? Pero kung prinsipyo ng pag-uusapan, kalimutan muna natin ang pera. Kasi nagbibiro nga ako sa mga kaibigan ko. Kung sana pag namatay, madadala mo sa hukay yung pera. Baka pumirma na rin ako. Para pagdating sa kabilang buhay, di VIP ako. Hindi naman madadala eh. Ibig sabihin, prinsipyo ito. Oo. Kaya yung sinasabi mong kung pala rin at makarating sa Senado, maninindigan pa rin ba ako? Alam mo naman, naka-record yung video na yan. Hindi ko kailanman, kahit sa guni-guni, hindi ko naisip na dadayain ko ang taong bayan. Madidisgrasya yung mga pangarap ko na paglilingkod, madidisgrasya yung mga gusto kong maresolba kapag niloko ko ang taong bayan. Mabigat yun. Mabuti na kung sa 6-year period, yung pangarap kong gawin para sa taong bayan, magagawa ko. Siguro, pwedeng dadayain ko ang taong bayan. Pero hindi eh. Mahabang proseso itong mga problemang nakikita ko na dapat solusyonan. Ang pangarap ko lang naman, Brother Oli, dating ng araw na mamamatay na ako, yung alam kong problema ng taong bayan, kahit papaano, may ma-share ako na solusyon. Actually, gusto ko yung narinig ko sa inyo, Colonel Busita, dahil kami naman ay patas din. Kasi sabi ko nga, pwede nyong imbestigahan kung gusto ninyo ang confidential funds. Pero imbestigahan nyo lahat. Para kasi na-focus tayo ang ating gobyerno ngayon sa puro si Sara. Parang lahat ay mabait, lahat santo. Si Sara, VP Sara ay demonyita. Ganun ang spin na lumalabas sa ano. Kaya yung tao ngayon, hindi natin marin masisi kasi kaya lumilinya eh. Ano ba? Saan ba ito? 'Di ba? So doon ang anuhan yan. At tama naman po kayo. Kasi nga kung pipirma kayo at puro si VP Sara lang, wala ring maitutulong sa bansang Pilipinas. Ayun. Definitely. Oo. Patungkol naman dito dahil sa pagtulong. Opo, sige. Brother Oli, sundan ko lang yung sinabi mo, no? Sige. Kung sasang-ayon ako doon sa nabanggit mo, parang pilosopo naman ako. Para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat eh. Para bang naging experiment lang na, parang may problema. Sapat na yun eh, para magsulong ng batas eh. Para sa akin ha, pasensya kung mali ako. Para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat eh. No? Pero dahil doon sa investigation na yon, makikita na dapat pala ganito, dapat ganito. Kasi marami namang matatalinong kongresista eh. Matatalino, magagaling, abogado, at talagang hasa. Ibig sabihin, kumbaga sa isang experiment, nag-experiment ka na isang bagay, hindi mo na kalang i-experiment lahat eh. Nakukuha mo yung punto ko. Kasi kung i-imbestigahan naman lahat, baka
tapos na yung another Congress, di pa tayo tapos. Parang Mhm. waste of time. Ibig sabihin, kung maging objective tayo, huwag ganon ang punto ko dito. Kasi gusto ko, Brother Oli, Mhm. pagka nagdesisyon ako at pumabor ako sa isang bagay, kahit saan ka mo ko tanungin, kahit dyan sa anywhere, kaya kong sagutin sa ng diretso at kaya kong panindigan. Hindi ko ugali yung sasang-ayon o peperma na hindi ko kayang panindigan. Hindi ko sisirain ang buhay ko dahil lamang sa ano. Talagang paninindigan ko yan na ang aking loyalty sa taong bayan. Yun, maganda. Actually, Colonel Busita, big statement yung yung sinabi nyo. A strong stand po yun na kayo ay hindi po birma. Ako ay convinced naman doon na talagang hindi kayo nakapanig kung saan. Talagang independent kayo. Ako naniniwala doon. Pero at dinugtungan nyo pa na yung iba ay gumagastos na. Kayo ay wala. Matindi po ang gastusin po, Colonel Busita, being independent. Kasi wala ka dyang sarili mo, sa'yo lahat yan. So paano po tayo iikot ng Pilipinas? Paano po makakampanya ang Colonel Busita? Alam mo, may sinasabi, brother. May sinasabi na do your best and God will do the rest. Ibig sabihin, kahit paano naman, may papanggasolina pa ako. May mga kaibigan naman ako na mabubuti na nagsasabi na susuporta. Ang problema lang, hindi ko pa matanggap yung sinasabi nilang suporta. Hindi ko naman kayang manghingi talaga. Mm-hmm. Oo, kaya kung meron natutulong, salamat. Kung wala tayong magagawa. Mabuti nga, may Facebook, may YouTube. Kahit paano, kahit nandiyan ka lang sa tabi-tabi, nare-reach out mo yung Mindanao, Visayas. Pero hindi sapat yon. Talagang ang puhunan dito, Brother Oli, katulad mo, halimbawa, ikaw ay nagtitiwala sa akin na ako'y magiging mabuting senador at totoong ang loyalty ko ay sa taong bayan, yun man lang masabihan mo yung kapamilya mo, kapitbahay mo, malaking tulong na para sa akin yun. Kung marami kayo na katulad mo na nagtitiwala sa akin, yun lang ang pag-asa ko. Pero kung sasabihin mong ang aasahan natin, yung kapasidad ko na pangangampanya, Luzon, Visayas at Mindanao, talagang malabo talaga yan. Malabo talaga yan. Hopeless case yan. Kasi ang mga politiko ngayon talagang nasamahan pa ng ayuda, so talagang buhos ang pera ngayon, ngayong eleksyon. Alam natin, bubuhos ang pera ngayon. No? Totoo yan. Pero alam naman natin, nangyari din yan kay PRRD, walang pera no? Compared sa kalaban before na talaga namang, pag talagang actually social media ang nagpanalo dun. Ako naniniwala dun. Social media nagpanalo dun. Yes. Pero punta ko to patungkol dyan. Ang isa bang Colonel Busita, alam ko ay hindi wala ito sa batas. So hindi po ito usaping batas. Ito ay usaping tiwala ng taong bayan. Ang isang Colonel Busita ba ay willing magpa-drug test? Kasi yan ang nagiging issue ngayon, napakalaking issue ngayon ng may mga politikong nakaupo na gumagamit. Kung may time ka bukas, Brother Oli, Opo. nabanggit mo din lang yan kung bukas, ano bang araw bukas? Oo, Lunes. Miyerkules ba, Brother Gavin? Oo. Miyerkules. Oo. Kung may time ka, di maghanda ka ng 2 drug test tawag dito. Chemist, anong tawag dito? Clinic o whatever, kahit anong drug test. Game ako dyan. Oo, para mabura na yung baka mamaya merong nagsulsul din sa'yo. Hindi. Alam mo, hindi, nakikita natin yan. Ako, alam ko tumingin kung medyo may sabit yung tao. Ako, nakikita ko hindi po kayo gumagamit. Kaya lang, yung iba kasi, hindi talaga gumagamit, kaya lang allergic sa drug test. Kasi, meron silang ayaw matabig na takot magpa-drug test. Halimbawa lang ako hindi gumagamit. Halimbawa lang to. Not even once gumamit. Pero ayoko magpa-drug test kasi baka mamaya tamaan yung kapatid ko na hindi makapag-drug test. Ganon. May mga ganon na yan ang nagiging issue ngayon na so ako walang duda sa inyo. Kita ko sa pagmumukha dahil mukhang bata, matikas, no?
Pero yun nga, yung stand about doon sa hindi yung batas, kung hindi yung ethical na tiwala ng taong bayan doon sa drug test. Kaya ito po, so kung sakali po ba at ako'y manalo at may magsusulong ng batas na mandatory drug test. Kasi nga, pag panalo ka na, pwede na sa isang opisyal. Kaya lang walang batas na sumasakop doon. Kayo ba isasang-ayon na doon sa panukalang batas, may magpapasa. Halimbawa, isa sa mga kasamahan nyo na senador, andoy, kayo nakaupo na. Susuportahan nyo po ba? Brother Oli, Brother Oli, 100%. Hindi ako kokontra dyan. Kasi 100% hindi ako kokontra dyan. Dahil simplihan lang natin. Anong problema mo kung hindi ka gumagamit? Diba? Wala akong nakikita problema dun eh. Ngayon, ang isa lang, bagamat ako'y 100% susuporta dyan, at yan naman hindi bola-bola o salita lang kasi mamomonitor naman ninyo. Ang problema lamang talaga sa experience ko, Brother Oli, kahit sa Kongreso, kahit tama ka, number game yan eh. Yan na isang problema na nakikita natin dyan. Pero content, yes. Sige, Cornel. Pero kontento ang taong bayan kasi, kahit na hindi nyo maipanalo, pero nakita nila sumaid ka ron. Halimbawa, sumaid ka dun sa hindi mo kinontra, gaya na sabi mo, titingnan nila yun na malaking utang na loob sa'yo. Kahit hindi mo maipanalo, ibig sabihin, ginawa mo yung side mo, yung party mo. Yes, exactly. Yes. Kaya nga nakakatuwa, Brother Oli, na yung mga hearing na isinasagawa ng Kongreso at ng Senado, naka-live video. Isang maganda yon. Actually, nung may mga hinarang tayong bills, no? Isa yung sa hinarang nating bill, yung mandatory vaccination program of DOH. Hinarang natin yan eh. 3 ang congressman na nagpanukala niyan. Ang maganda talaga na may Facebook, may YouTube, no? Live streaming. Pag kumontra ko sa iyo, Brother Oli, at ako'y tama, maaring matatakot ka eh. Kaya maganda. Kaya yung patungkol diyan, at kung may magpanukala o magsulong ng batas na yan, hindi ako magdadalawang isip. Yes ako diyan. Ayun, magandang music to our ears. Ika yung sinasabi na yan. Ngayon, puntahan naman natin itong nangyayari sa hearing. Okay, nabanggit natin kanina, binanggit ninyo na in aid of legislation. Dumadami na nga patungkol dito sa hearing. Kaya lang, marami rin nagsasabi na itong mga congressman na ito wala nang ibang inaasikaso. Kung hindi hearing, and sabi nila, hindi, ginagawa namin ang aming ginagawa. Sabi naman ng iba, nag-grandstanding kayo. Sabi ng iba, ginagamit nyo as political harassment. Sabi ng iba, hindi, ito ang aming mandato na kami ay gumawa ng batas. So, at kung kayo naman ay papalarin ng isang Colonel Busita sa Senado, ano bang magiging stand natin patungkol dito sa hearing na to? Alam mo, Brother Oli, every time na may Brother Oli, alam mo, pag tiningnan mo, mandato ng Kongreso at ng Senado yan eh. Ang sa akin lamang, kung maluklok tayo sa Senado, sa tiwala ng taong bayan, yung nakikita nating mali, hindi natin gagawin. Ganun lang kasimple. At kung ano yung tinutukoy ko na nakikita ng taong bayan, matalino ang taong bayan. Hindi ko na kailangan ipaliwanag sa'yo kung ano yung nakikita ninyo. Basta ang masasabi ko lang, kung maluklok tayo sa Senado, yung mali na ginagawa ng iba, hindi natin gagawin. Yung number 1 kasi dyan, respeto. Brother Oli, kung ikaw ay resource person, dapat respetuhin ka eh. Hindi ka naman kriminal, no? Especially kung senior citizen ka o kung sino ka pa man, dapat nandun ang respeto. Hindi naman kailangang bastusin ka habang iniimbestigahan. Ang importante lang, may diskarte ka para malaman kung nagsisinungaling ba si Brother Oli o hindi. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo, Hindi po kasama ang iba. hindi po. Yung resultang yun po ba ay isinapubliko?
Ano daw? I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. Is what? Particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa Cebu. Iba rin Iba po. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na i-test nyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa Cebu? I-test niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng i-test niyo ako sa cocaine. I-test niyo ako sa Cebu. I-test niyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo. Please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dalhin ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit in-specify na cocaine? Hindi. Sure ka? Usually po Cocaine kasi. ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Opo. Which is policy making. I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at sabu? Meron pong dalawang test na ginagawa yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir, but my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? San po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganong policy. Ganun lang, yan lang po yung ginagawa siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Why is it that it's only only the tests for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.